ng Lourdes, kami ipanalangin. O Inang Marikit, pinto ng langit, kay Jesus kami ihalik. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat ay sa banal na pagdiriwang sa ating paggunita sa mahal na Birhen ng Lourdes, sa paglapit natin sa Kanya, at patuloy tayong ilapit natin yung mga kapatid nating may sakit, maging ang ating mga sariling may na karamdaman. Lapit natin ang ating mga sarili upang tayo maging marapat sa paglapit sa ating Panginoong Diyos at sa mahal na Ina. Ihanda muna natin ang ating mga sarili at pagsisiyan po natin ang mga nagawa natin mga pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, tatawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manami makapangyarihan, ipagkalob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linis ng Ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo munang lahat. Ang simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitna sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig, at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya ng ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri
ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang 3 araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig, at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang 2 malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa, at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang 4 na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain na hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna hinuhugasan, at maraming ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro,
na mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong ni Jesus ng mga Pariseo at mga Iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang nagugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapangimbabaw nga kayo, gaya ng kaniyang isinulat. Paggalang sa handog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang sapagat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos na may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ang ninyo'y anturo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita na masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, anumang maitutulong ko sa inyo'y korban, alalalong bagay, inihain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pahihintulutan tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraan, winawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo, at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga Magsiupo po muna sa lahat. inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa social media platform natin. Kahapon galing ako sa patay. Meron akong kamag-anak na namatay at nakaburol. Binindisyonan ko, matapos ang bindisyon, maya-maya ay nagpaalam na ako. Sabi kagad sa akin ng mga pininsan ko, Father, di ba masamang maghatid? Sabi ko, hindi. Hindi masama maghatid. Ang masama ay ang gumawa ka ng mali. Ang masama ay yung gumawa ka ng masama. Ano masama kung hahatid mo sa pintuan ang mga nakiramay sa iyo? Sige nga. Ano nga ba ang mas masama? Marami na tayong napupuntahang mga lamay na kung saan ay maraming sinusunod na hindi naman talaga dapat at hindi naman totoo. Napakarami niyan. Masama raw nag-uwi ng pagkain galing sa patay. Ano nga ba ang dahilan? Bakit masama? Kasi, lalo na kung mahirap yung namatayan, uuwi mo pa yung kape, uuwi mo pa yung biskwit, talaga masama. Wala nang kakainin yung maglalamay. Maraming masama daw sa mga pamahiin natin. Ano nga ba masama? Sa lamay, sa mga patay, ano masama dun? Hindi baga ang magsugal mas masama kaysa maghatid sa nakipaglamay? Hindi ba mas masama ang mag-inuman sa patay kaysa magwalis kung marumi ang paligid ng namatayan? Ano masama? Yaong gumawa ka ng mali at masama. Maglilimos kayo, gusto nyo pa magsusugal kayo. Dahil daw yun tong, kung gusto mong tumulong, bakit kailangan ka pa na magsugal? Ibig sabihin ginagamit mo yung patay sa bisyo mo bago ka tumulong. Narinig nyo ang ebanghelyo ngayon na kung saan yung korban, yung alalalong bagay, sabi ngayon sa ating pagbasa, yung daw itutulong sa magulang, inalay sa simbahan o inalay sa templo. Kaya hindi na raw tutulong kasi meron ng pag-aalay na gagawin. At yung alay, kahit nangangailangan yung magulang mo, mas ibibigay mo dun sa alay kaysa sa magulang mong nangangailangan.
Mali yun, sabi ni Jesus. Tignan mo ang nangangailangan mong magulang. Tignan mo't itulong mo sa nangangailangan kesa nagdo-donate ka nga, nagbibigay ka nga, di ka naman nagtutulong sa sarili mong kamag-anak o kapamilya. Ang galing-galing mo magpakain sa ibang tao. Sarili mong magulang, pinagdadamutan mo. At kung minsan, sariling kapatid mo, dinadamutan mo. Minsan, nakakalungkot. Napakagaling natin sa ibang tao, pakitan tao. Pero napakabagal natin sa ating mga kapamilyang nangangailangan. Hinahamon tayo ngayon ng ating Panginoon na pahalagahan ang kanyang turo. Pahalagahan ang turo ng Diyos. Igalang mo, ang ginamit niya, igalang mo ang iyong ama't ina. Totoo yun. May mga taong sa ngalan ng reliyon tatalikuran ng magulang sapagkat hindi nila makuha sa reliyon nila yung kanilang magulang. Hindi yan inutos ng Diyos. Inutos ng Diyos. Mahalin mo, igalang mo ang iyong ama't ina. May mga anak na tiniis sa mga magulang sa ngalan ng reliyon. Mali yun. Kahit ano magulang natin yan. At kailangan tulungan natin lalo na sa kanilang katandaan. At ngayon din ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Birhen ng Lourdes. Ang mga may sakit, inaalala sa buong mundo at ating pinagdarasal sila. Nananalig ba kayo kung si Jesus na makapangyarihan? Alam nyo kasi sa first reading natin, dapat yung second reading natin ay ang tao ay wangis ng Diyos. Dahil siya'y wangis ng Diyos, iniingatan siya ng Diyos at siya'y para sa Diyos. Kaya tayong wangis ng Diyos ay may kakayahan sa kabutihan. Dahil may kakayahan tayo sa kabutihan, dapat tayong tulungan ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan, lalo na ng ating kagalingan. At kinakasangkapan niya tayo, totoo yun, sa kagalingan din ng ating kapwa. Hindi lang sa kagalingang pisikal, bagkus pati na rin sa espiritual. Ang mahal na Birheng Maria, kinasangkapan ng Diyos para sa kapakanan natin mga wangis ng Diyos, mga anak ng Diyos. Alam niyo po ba na deboto ko na mahal na Birheng Maria? Lagi akong tumatawag sa kanya. Pag may nagpapapray over sa akin, hinahawakan ko talaga rosaryo bago ko hawakan yung may sakit. Alam niyo ba na nagmimisa ako dati sa ospital ng mahigit 12 taon? At napansin ko sa misa ko sa ospital, nagsisikol po kasi ako matapos ang misa. Iniikot ko yung ospital. Though hindi ako chaplain, pero naging apostolate ko yon. Meron pong isolation ward sa ospital. Doon dinadala yung mga may sakit sa baga, may cancer sa baga. So dahil nagmimisa ako pagkatapos ng misa, may komunyon. At inuutusan ko yung lay minister magdala ng komunyon sa isolation ward. Hindi ko naman alam na natatakot yung lay minister pumasok. At kung minsan hindi talaga siya pumapasok, sa pintuan lang siya nung isolation ward at pinalalapit niya yung mga may sakit. Matapos ang misa, iniintay namin bumalik yung mga nagbigay ng komunyon sa mga ward. Napansin ko, laging maraming natitirang ostya pag galing sa isolation ward. Kaya tinawag ko yung lay minister. Ano nangyayari? Bakit hindi yata nakakakomunyon yung mga nasa isolation ward? Father, hindi sila lumalapit. Ikaw ba pumapasok? Ay, ayokong pumasok. Natatakot ako. Kasi sabi ng doktor, mahahawa ako. Sabi ko, mag-face mask ka. Ayoko, matanda na ako, Father, natatakot ako. At sinubukan ko akong pumasok.
Siyempre, isolation ward, di pumayag yung bantay na hindi ako mag-face mask, maglagay ng parang kapote. Pumasok ako, naka-face mask, nakakapote. Wala nga lumalapit na may sakit. Walang lumalapit. Sabi ko, bakit ganun? After ng sumunod na linggo, may isa ulit ako. Sabi ko, pumunta sa isolation ward. Nung naka-face mask ako, ngayon hindi na pinatatanggal ng doktor sa akin dahil matanda na ako. Hindi talaga lumalapit. Tinanggal ko yung face mask ko. Hindi ako nagsuot ng parang kapote. Pumasok ako. Pagpasok ko na walang face mask, walang kapote, pumila yung mga may sakit at nagkomunyon. Sabi nila, hindi ka takot sa amin, Father. Hindi. Kasama ko ang mahal na Birhen. For 12 years, pumapasok ako ng isolation ward. Walang face mask, walang kapote, walang protection. For 12 years, kahit ubo, hindi ako tinamaan. Bakit? Ang mahal na ina. Miyerkules ako nagmimisa sa ospital. Miyerkules dahil nilalagyan ko ng nobena sa ina ng laging saklolo. Miyerkules dahil debosyon sa mahal na ina. At hindi niya ako pinabayaan. At kung hindi niya ako pinabayaan at dinidinig niya ako at pinoprotektahan, lalo kayo ngayong naririto na lumalapit sa kanyang anak at lumalapit sa kanya na lagi niya tayong tutulungan. Lumapit tayo sa mahal na ina. Puprotektahan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng kagalingan kung paano bumukal ng tubig ng biyaya dun sa Lourdes, France para sa kagalingan ng tao. Hanggang ngayon, bumubukal, pagtanggap natin ng komunyon, bumubukal sa puso natin ang biyaya ng kagalingan. Amen ba? Amen ba? At kung lalapit tayo ngayon sa Kanya, at humihingi talaga tayo ng tulong at awa, una sa Panginoong Yesus Nazareno, ikalawa sa Kanyang ina, natulungan niya tayo, sapagkat tayo wangis ng Diyos, na tayo maging kasangkapan ng Diyos sa kabutihan para sa kapwa natin. Kasangkapan na tayo ng pagmamahal ng Diyos, at dahil tayo magiging kasangkapan ng Panginoong Diyos, minamarapat ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang ina at sa pamamagitan din ng panalangin ng mahal na Birheng Maria na maging ganap ang ating kagalingang pangkatawan at pang-espiritual. Gagamitin tayo ng Diyos kaya tayo magaling. Gagamitin tayo ng Diyos kaya tayo malakas. At patuloy tayong paggamit sa Kanya dahil tunay na ang mantel ng ina ay lulukob sa atin para tayo'y proteksyonan. Kinuwento ko sa inyo, 12 years akong pumapasok ng isolation ward. Ni minsan, hindi ako nagkaroon ng ubo, ng lagnat, ng trangkaso. Isipin nyo, nagpapakumpisal din ako sa isolation ward. Maaamoy mo ang kanilang mga hininga. Malalanghap kong hininga ng mga may sakit na tuberculosis. Maamoy ko ang mga sakit na may cancer sa baga. Pero hindi ako pinagkalooban ng sakit. Inintindi at iningatan ako ng mahal na ina upang madala ko si Jesus ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, ang Eucharistia. Ngayon lumalapit tayo sa Eucharistia, patuloy niya tayong iingatan at pagpapalain. Amen ba? Amen ba? Kapit tayo sa Kanya. Kayong mga may sakit na nariritong tulad ko, may karamdaman tayo. Ako matanda na, senior na ako. May diabetes, kaya I am sweet. Merong tanggal ang adrenal gland ko, tanggal ang thyroid, siyempre may alta presyon. Pero pinalalakas ng Diyos, pinalalakas ng mahal na ina.
para makapagmisa pa. Mabahagi ang pag-ibig at milagro niya. May bahagi ang katawan ni Kristo. Kapatid kong may sakit na tulad ko, huwag kang susuko, huwag kang matatakot. Lapit lang tayo. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan ng anak. Lalong hindi tayo pababayaan din ng ating ina. Huwag kang susuko. Nahihirapan ka man. Nasasaktan. Minsan nagdududa. Huwag kang manghihina. Lapit lang. Laban lang. Dahil nasa likod natin ang mahal na ina. Kapit lang. Andyan ang poong Jesus Nazareno. Hindi tayo dapat matakot. Wangis tayo ng Diyos. Iingatan tayo. At para maging banal para sa Kanya. Sa misang ito, kayong may sakit na tulad ko, biyaya ang karamdaman makiisa sa sakripisyo ng poong Jesus Nazareno. Biyaya ang makapagsimba, makamisa. Biyaya ang makakain, makangiti, makatulong, makapagbigay ng lakas sa kapwa. Biyaya ang mga nararanasan nating hirap dahil ito yung nagpapatibay sa atin sa pagkapit sa Diyos. Sama nyo rin ipagdasal ang lahat na may sakit na nanonood sa atin at mga sakit o may sakit na mga kamag-anakan natin na patuloy silang gabayan, yakapin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina. Mga kapatid ko, huwag kayong matatakot, huwag kayong susuko. Nasa tabi nyo ang mahal na ina at ang poong Jesus Nazareno. Wangis ka ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaisa ni Maria ang ina na iyong anak at aming ding ina. Ang itutugon po natin, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pare, at mga reliyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga namayapan naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo
tulad ng ginawa ni Maria. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. May handog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, iniiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria ng Lourdes. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong pinili maging ina na iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu ng banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos sa ngapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay.
Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig at kagalingan dulot na mahal na Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang anak ni Maria, ang ating lakas at kagalingan. Mapalad tayong tinawag ngayon sa piging ng kanyang pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen.
pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina na iyong anak, ang mahal na Birhen ng Lourdes, ay malugod nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pandaigdig ang araw na may sakit, panalangin para sa mga may sakit. Magsiyuko ang lahat habang ginagawad ang pagbabasbas. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kami mga dumaranas na mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw na mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maraming himahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon mo sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. taga-aliw ng mga nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami. kalusugan ng mga may sakit, Ipanalangin mo kami. pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makakamtanawa namin ay iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kami maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain yung lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya, kagalingan at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagbuburi sa Panginoon. Nagagala ang aking espiritu sa pinta kapagligtas, sapagkat iniingat niya pababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Puso ko'y napupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu, tagapagligtas
Shalom. Shalom, Mas.